Part 3. Ang mga masasayang araw na iyon ay tila isang panaginip para sa akin, ngunit ito ay panaginip lamang. Makalipas ang 2 taon, lahat ng magagandang plano ko ay natapos ng malupit ng pumanaw ang aking ina. Siya ay nagduso mula sa isang talamak, masakit na karamdaman, kung saan walang pag-asa ng lunas mula sa simula. Bagaman predictable, ang kanyang pagkamatay ay isang trahedya para sa akin. Iginagalang ko ang aking ama, ngunit mahal ko ang aking ina. Ang kahirapan at ang malupit na katotohanan ang nagpilit sa akin na gumawa ng mabilis na desisyon. Ang malubhang karamdaman ng aking ina ay halos naubos ang kaunting yaman ng pamilya. Ang scholarship na natanggap niya bilang ulila ay hindi sapat para suportahan ang sarili. Para sa ilang kadahilanan, kinailangan kong humanap ng paraan para magkasya. Inimpake ko ang aking mga damit at canvas bag, ganap na nakatuon, at umalis papuntang Vienna. Naniniwala ako sa swerte, gaya ng paniniwala ng tatay ko 50 taon na ang nakalilipas. Determinado akong makamit ang isang bagay, ngunit tiyak na hindi bilang isang lingkod sibil. Tandaan isa. Upang maunawaan ang mga sanggunian at katulad ng mga sanggunian sa mga susunod na bahagi ng Mein Kampf, ang mga sumusunod na punto ay dapat tandaan. Mula 1792 hanggang 1814, sinakop ng mga hukbong revolusyonaryong Pranses ang Alemanya. Noong 1800, lumahok ang Bavaria sa pagkatalo ng Austrian sa Hohenlinden. At sa pag-agaw ng mga Pranses sa Munich noong 1805. Hinirang ni Napoleon ang elector ng Bavaria bilang hari ng Bavaria at pinilit siyang suportahan siya ng 30,000 tropa sa buong Napoleonic Wars, na naging ganap na alipin ng France ang Bavaria. Ito ay panahon ng pinakamalaking kahihiyan ng Alemanya, gaya ng paulit-ulit na tinutukoy ni Hitler. Noong 1806, isang polyeto na pinamagatang, The Greatest Humiliation of Germany, ay inilathala sa Southern Germany. Isa sa mga taong kasangkot sa pamamahagi ng polyeto ay si Johannes Philipp Bohm, isang nagbebenta ng libro sa Nuremberg. Hinatulan siya ng isang Bavarian police officer ng pagiging Pranses. Sa panahon ng kanyang paglilitis, tumanggi siyang ibunyag ang pangalan ng may akda. Siya ay pinatay noong ika-26 ng Agosto taong 1806 sa Braunau am Inn, sa utos ni Napoleon. Ang isang monumento sa kanya sa lugar ng pagpapatupad ay isa sa mga unang pampublikong bagay. Paborito ni Hitler noong bata pa siya. Ang kaso ni Leo Stwegeter ay may maraming pagkakatulad sa kay Johannes Bohm. Si Stwegeter ay isang German theology student na nagboluntaryo para sa serbisyo militar noong 1914. Siya ay naging opisyal ng artilleria at nakatanggap ng 2 Iron Crosses. Nang sakupin ng France ang Ruhr noong 1923, tumulong si Stwegeter na mag-organisa ng isang kilusang passive resistance sa panig ng Aleman. Sinira niya at ng kanyang mga kasama ang isang tulay ng Riles, na naging komplikado sa transportasyon ng karbon sa France. Isang German informant ang nagbigay sa mga Pranses ng impormasyon tungkol sa mga salarin. Buong inamin ni Stwegeter ang kanyang pagkakasala at hinatulan ng kamatayan, habang hinatulan ng korte ng Pransya ang kanyang mga kasabwat sa bilangguan at ilang multa. Tumanggi si Stwegeter na ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong nag-utos ng pambobomba sa tulay ng tren at tumangging humingi ng tawad sa korte ng Pransya. Siya ay binaril ng isang French firing squad noong ika-26 ng Mayo taong 1923 sa panahon ng panunungkulan ni Severin bilang German Minister of the Interior. Isang apela ang inihain sa kanyang ngalan, ngunit siya ay naiulat na tumanggi na makialam. Si Stloger ay isang pangunahing martir sa paglaban-laban sa pananakop ng Aleman sa Ruhr sa France at isa sa mga dakilang bayani ng kilusang Nazi. Sumali siya sa kilusan sa murang edad at may bilang na 61 sa kanyang membership card. Tandaan dalawa, ang Lyceum at Gymnasium ay hindi formal o semi-klasikal na sekundaryang paaralan.
Tandaan 3, tingnan ang panimula ng tagasalin. Tandaan 4, nang ipagkaloob ni Francis II, sa utos ni Napoleon, ang titulong Holy Roman Emperor sa mga Aleman, ang korona at cetro ay ipinakita sa Vienna bilang mga simbolo ng imperyo. Pagkatapos ng pagpapanumbalik ng Imperyong Aleman sa ilalim ni Wilhelm I noong 1871, maraming kahilingan ang ginawa upang ilipat ang simbolong ito sa Berlin. Gayunpaman, hindi ipinansin ang mga kahilingang ito. Pagkatapos ng annexation ng Austria, dinala ni Hitler ang simbolo sa Germany at ipinakita ito sa Nuremberg Party Congress noong Setyembre taong 1938. Mga taon ng pag-aaral at pagkapagod sa Vienna. Sa isang paraan, natukoy na ang aking kinabukasan pagkamatay ng aking ina. Sa mga huling buwan ng aking sakit, pumunta ako sa Vienna para kumuha ng entrance exam para sa College of Fine Arts. Dahil marami akong sketch, tiwala ako na madali akong makapasa. Ako ang pinakamahusay na mag-aaral sa klase ng pagpipinta ng Realschule, at mula noon nakagawa ako ng makabuluhang pag-unlad sa aking pagguhit. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili at kontento sa aking mga nagawa. Ngunit mayroon akong isang pagdududa, pakiramdam ko ay mas angkop sa pagguhit kaysa sa pagpipinta, lalo na sa larangan ng pagpipinta ng arkitektura. Higit pa rito, palagi akong interesado sa arkitektura. Pagkatapos ng unang 2 linggo ko sa Vienna, mabilis na umunlad ang direksyong ito. Wala pa akong 16. Bumisita ako sa mga gallery ng Royal Museums upang mag-aral ng pagpipinta, ngunit ang mga gusali mismo ang nakabihag sa akin ng lubusan. Nagpalipis ako mula madaling araw hanggang haping gabi sa paggalugad sa mga pampublikong gusali. Ang mga gusali ay nananatiling aking pinakamalaking hilig. Kaya akong tumayo sa paghanga ng ilang oras sa harap ng Opera House at ng Parliament Building. Nabihag ako ng buong Ring Road na parang eksena sa pelikulang Arabian Nights. Ito ang aking pangalawang pagkakataon sa magandang lungsod na ito, sabik na naghihintay sa mga resulta ng aking pangalawang pagsusulit sa pasukan, ngunit ipinagmamalaki kung nakapasa ako. Ako ay lubos na nagtitiwala sa aking tagumpay na ang balita ng aking kabiguan ay tulad ng isang malaking bomba. Sa katunayan, nabigo ako. Pumunta ako sa rector at tinanong kung bakit hindi ako natanggap sa public drawing school, bahagi ng akademya. Ang mga guhit na dala ko ay malinaw na hindi akin, ngunit ito ay patunay ng aking interes sa disenyo ng arkitektura. Sa makatuwid, imposibleng tanungin ang School of Drawing at Architecture, na bahagi ng akademya. Hindi pa ako nag-aral ng arkitektura o nakatanggap ng anumang pagsasanay sa disenyo ng arkitektura, kaya noong una ay hindi ko maintindihan kung paano ito naging posible. Labis akong nadismaya nang umalis ako sa Hansen Palace sa Schillerplatz. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking murang buhay, naramdaman kong parang estranghero ako. Ngayon ay isang spark ang nag-alab sa loob ko, isang matagal ng panghihina na nakikita, ngunit hindi ko masabi kung bakit o paano. Alam kong malapit na akong maging arkitekto, ngunit ang landas patungo sa pagiging arkitekto ay puno ng maraming hadlang. Ngayon, labis kong ikinalulungkot ang aking nakaraang pag-uugali, na humantong sa aking pagpapabeya at pagtanggi sa ilang mga kurso sa Realschule. Ang pagpasok sa Faculty of Architecture ng Institute ay nangangailangan ng diploma sa mataas na paaralan, ngunit ang pangangailangang ito ay hindi para sa akin. Ang aking pangarap na ituloy ang isang artistikong karera ay imposible sa pamamagitan ng mga pamantayan ng tao. Pagkamatay ng aking ina, naglakbay ako sa Vienna sa ikatlong pagkakataon. Ang paglalakbay na ito ay tumagal ng ilang taon, dahil ang aking dating kalmado at determinasyon ay hindi pa bumabalik. Nanambalik ang dati kong tiwala sa sarili, at nanatiling pareho ang layunin ko. Pinangarap kong maging iskultor. Ang mga hadlang sa buhay ay hindi humahadlang, ngunit dapat nating malampasan ang mga ito. Determinado akong malampasan ang mga hadlang na ito, at lagi kong iniisip ang aking ama.
Kahit na siya ay isang mahirap na batang lalaki mula sa teatro ng komedya sa nayon, siya ay bumangon upang maging isang lingkod sibil sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Nagkaroon ako ng magandang simula at mataas ang tsansa na magtagumpay. Noong panahong iyon, ang mga kalagayan sa buhay ay tila mahirap para sa akin, ngunit ngayon ay nakikita ko ito bilang banal na karunungan sa trabaho. Madalas magbanta ang Diyosa ng fortune na kukunin ang aking kamay at pira-piraso, ngunit habang dumarami ang mga hadlang, lalo lang lumakas ang aking determinasyon, at sa huli ay nanag ako. Nagpapasalamat ako sa sandaling ito sa aking buhay. Dahil ito ang nagpalakas sa akin at nakatulong sa akin na maging matatag na tao ako ngayon. Lalo akong nagpapasalamat sa kanya sa pagpapalaya niya sa akin mula sa kahungkagan ng aking komportableng buhay. Pagpapalaya sa akin mula sa magiliw na yakap ng aking ina, at pagpapadala sa akin sa aking bagong ina. Nagpapasalamat ako na inihagis niya ako sa isang mundo ng pagdurusa at kahirapan, kahit na tinanggap ko ito bilang isang kakilakilabot na kapalaran. At kalaunan ay natanto kung ano ang kailangan kong ipaglaban. Sa sandaling iyon, dalawang panganib ang nagbukas ng aking mga mata, ang mga pangalan na hindi ko pa alam, ngunit mahalaga sa mismong pag-iral ng mga Aleman. Ang dalawang panganib na ito ay ang Marxismo at Judaismo. Para sa marami, ang pangalang Vienna ay sumisimbolo sa dalisay na kaligayahan, isang lugar kung saan nagagalak ang mga masasayang tao. Ngunit para sa akin, sa kasamaang palad, ito ay isang maliwanag na paalala ng pinakamalungkot na oras sa aking buhay. Kahit ngayon, kapag naiisip ko ang lungsod na ito, madilim na kaisipan lang ang pumapasok sa isip ko. 5 taon ng kahirapan sa pasis ng lungsod na ito, tandaan 5. Sa loob ng 5 taon, simula bilang isang trabahador, pagkatapos bilang isang pintor ng mga maliliit na bagay. Nahirapan akong mabuhay. Kung tutuusin, kaunti lang iyon, halos hindi sapat para mabusog ang aking walang sawang gutom. Ang gutom na ito ay ang aking tapat na tagapagtanggol, na hindi ako pinabayaan at nasa tabi ko sa lahat ng aking ginagawa. Bawat librong nabasa ko ay sumisimbolo ng bagong gutom. Ang bawat pagbisita sa opera ay sumasagisag sa pagdating ng isang hinaharap na walang kamatayang kaibigan. Patuloy akong nakikipag-away sa aking malupit na kaibigan, ngunit pagkatapos ay natutunan ko ang higit pa kaysa dati. Kinailangan kong mag-ayuno, bukod sa pag-aaral ng arkitektura at paminsan-minsang pagpunta sa opera, at wala akong nakitang ibang kagalakan sa buhay maliban sa mga libro. Sa oras na iyon, nagbasa ako at nag-isip ng malalim sa aking nabasa. Pagkatapos ng trabaho, inilaan ko ang aking libreng oras sa pag-aaral. Kaya, sa loob lamang ng ilang taon, nakakuha ako ng kaalaman na hindi kapani-paniwalang kapakipakinabang sa akin ngayon. Ngunit mayroong higit pa rito kaysa doon. Sa paglipas ng mga taon, nabuo ko ang aking sariling pananaw sa buhay at sa mundo. Ito ang naging pundasyon ng aking pag-uugali noon. Hindi ako nagdagdag ng marami sa pundasyong ito mula noon, at wala akong binago. Sa kabaligtaran, saan man lumitaw ang pagkamalikhain, inilalagay ng isang tao ang kinakailangang pundasyon para sa kanilang pagkamalikhain. Sa malalim na pag-unawa at mga taon ng karanasan, nakikilala ko ang pagitan ng karunungan ng katandaan, na nakukuha lamang sa pamamagitan ng telebisyon. At ang malikhaing henyo ng kabataan, na namumulaklak mula sa walang katapusang kasaganaan ng mga ideya at imahinasyon, at kung saan ang kasaganaan ay hindi agad maisa sa katuparan. Ang karunungan na ito ay ang materyal sa pagtatayo at ang plano para sa hinaharap. Ang mga brick ay mahalaga sa pagtatayo ng isang gusali sa katandaan, ngunit ang tinatawag na karunungan ng katandaan ay mas malaki kaysa sa malikhaing henyo ng kabataan. Ang buhay ko sa tahanan kasama ang aking mga magulang ay walang pinagkaiba sa iba. Nagkaroon ako ng hindi natitinag na pananaw sa hinaharap at walang mga problema sa lipunan.
Ang mga taong kasama ko noong kabataan ko ay lower middle class, kaya ito ay isang mundo na bihira kung nakakasalamuha. Sila ay tunay na mahilig sa sports. Sa panlabas, ang klase na ito ay mukhang hindi mas mayaman kaysa sa iba. Ang agwat sa pagitan nila at ng mga profesional sa palakasan ay kadalasang mas malawak kaysa sa inaasahan. Ang dibisyong ito ay nagmumula sa takot sa panlipunang grupo sa itaas ng mga profesional na atleta na ma-demote o hindi bababa sa inilagay sa isang pantay na katayuan sa uring manggagawa. Higit pa rito, medyo hindi komportable na pagnilayan ang kahirapan sa kultura ng mababang uri na ito at ang malupit na pagtrato sa kanila sa isa't isa. Hindi mauunawaan ng mga nasa ilalim ng lipunan ang mga pamantayang pangkultura at pamantayan ng pamumuhay na kanilang tinatamasa. Magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, Part 4.